Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang masalimuot na relasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang super ate si Senator Amy Marcos. Okay, gusto ko lang i-advertise na meron tayong stock ng dark chocolate o tablia sikwati. Ito, napakabango, pure organic cacao o tablia, product of Bukidnon. Pwede kayong mag-order dito sa 0916-9000997. First come, first serve po dahil limited ang stock. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako everyday at napakaganda ang epekto sa aking pangangatawan. Kaya ina-advertise ko para kung anong benefits na natanggap ko sa dark chocolate, sana ma-experience nyo rin. At gusto ko lang matulungan din ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim nito para maibenta ang kanilang produkto. Okay, sa wakas, inamin ni Senator Amy Marcos yung relasyon nila sa kapatid niya not ideal. Ito, sa Manila Times na article, title, "We don't talk anymore," Amy says of her brother. Hindi na sila nag-uusap. Matagal na daw na hindi nag-uusap. So, anong ibig sabihin nun? Di, relasyon hindi na maganda. Okay, so, we don't talk anymore. It's been a long time. Yan ang sabi ni Senator Amy. The senator said that she and her brother only have a chance to talk during public gatherings, but there are people around him who prevent them from talking privately. Dapat sana mag-usap sila ng masinsinan. Kapatid sa kapatid. Para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya lang, hindi nangyayari. Many, sabi ni Senator Amy, many around him block our conversation. So, anong ibig sabihin ng block? Ikaw ang presidente? Who can prevent me? Kung ako ang presidente, who can prevent me from talking to my manang Amy? May pumipigil. Anong klaseng pangulo ka na hindi mo pwedeng kausapin ng kapatid mo? Anong ibig sabihin nung pumipigil? May mas makapangyarihan sa pangulo. Huwag kayong mag-usap. Hindi pwede yan. Grabe, ano? So, di ba, kultura nating Pilipino, yung family-centered, yung value of family, nandyan. Kalaban mo ng lahat, wag lang yung pamilya mo. Yun ang aming sa families. We value our relationship. Nag-uusap-usap. Nagmamahalan. So ito, masakit na there is really something wrong kung hindi kayo makapag-usap na magkapatid, lalo na kung sa kapakanan ng ating inang bayan. She also clarified that she has no grudge against her brother for not mentioning her name at a recent Alyansa rally in Cavite. Wala na, kasi in fairness to Senator Amy, itong ginawa niya na Senate investigation para tungkol sa pag-aresto kay Manang Amy, ako saludo ako. Although too late, parang huli na. Kaya lang at least naibulgar yung walang coordination ng mga government officials, paiba-ibang sinasabi. At least nagkakaroon ng konting liwanag. So, wala na. Hindi na siya binanggit ng kanyang ading. Hindi, okay lang daw sa kanya. Wala siyang grudge. Ano pa? It's fine with me, sabi niya. There's no problem with that. It's okay because I'm focused on investigating the PRRD's transfer from the Philippines to the Hague. Okay, may ano siya.
Despite, ito na, magandang sinabi niya, despite the ongoing political campaigns, the issue is crucial for our countrymen, overseas Filipino workers, and laws. This matter goes beyond former President Rodrigo Duterte. It concerns our nation's sovereignty. Ito pa, they say the law should prevail, sabi ni Senator Remy. Right? But whose law? Ours or theirs? When did the Philippines become a province of The Hague? Para bang naging probinsya na tayo ng Netherlands o The Hague? Kasi nga, dating Pangulo, bigla na lang itinurn over, free transportation, jet plane pa. O, bahala na kayo. Sabi naman ng DOJ Secretary, hindi natin isinorender ang ating soberenya. Isinorender lang natin ang isang Pilipino. Dating presidente. So kung nagawa nila yon sa isang dating presidente, how much more sa atin na mga ordinaryong tao? Di kaya rin nilang gawin. Yun na. So, ano pa ba ang saysay ng magiging malaya na hindi ka kayang protektahan ng iyong bansa? Kaya, ang mga OFWs natin, mga nababasa kong comments, nahihiya sila sa kanilang sarili. Sa Malaysia, yung isang OFW, sabi niya, bakit nyo ginawa yan sa inyong presidente? Sinisingil sila eh. Kaya, walang magawa yung mga OFWs dahil they're just watching. Tapos, mensahe pa ng Pangulo sa Laguna na rally. Kapayapaan, hindi pag-away-away, hindi pang-aapi, yan ang gusto ng administrasyong ito. Maniwala ba kayo? Na ayaw nila ng away-away? Ayaw nila. Ay, nako. Hindi nyo na maloko ang taong bayan. Maraming nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At malalaman natin ang pagmamahal na yan sa eleksyon. Again, yung huwag tayong gagawa ng marahas. Simple lang tayo. Tahimik lang. Pwedeng mag-protest rally, march, yung peaceful. Walang kaguluhan. Ang inyong galit, ilabas nyo sa Mayo 12 sa balota. Vote straight. PDP. Laban. Para sa kapakanan ng ating inang bayan. Salamat mga kapatiran sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Dahil ang kita natin sa channel na ito ay ginagamit pantulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni ang hero nga ihatag. Yaga, ipakilig nga dyan na pito. Kailan sa tanan ah? Wa pamangkot ang tagaan. So 150 ni tanan ka hero. Ang gi butang dire, so magbahin-bahin dayon karon kining natipok ng mga tao, kini karon ang magkuha og kada isa ani tag na pulo. Oo, sige antila yon ko. Among balay nga. Bulsot. Ug mo na ni ang mas kingit-ngit na, mo na ni ang makita sa ilang atop ni ante. So mo na ni siya ang gitagaan o gero karon. So mo na ni ang ilang balay guba-guba na gyud. Ang ilang hero pod kuan na gyud kaayo, mga bulsot na. Mo na ni ang ilang kaimtang wala pod sila isuga. Ngit-ngit kaayo sila. Ante yun sa imong maistorya ante nga karon abot ng imong hero. Salamat gyud kaayo sa nagkuan ani, nagmugna aning kuan hinabang namo. Salamat gyud kaayo labi na ang Ginoo nga nagkuan sa kuan ani. Kay salamat gyud kaayo di gyud batok nga akong pagpasalamat aning kuan. Oo. Kay di na gyud mi matuluan kay naanay sa sin. bay naanay sin. So salamat gyud kaayo.
Oo, labi na ante ang nagtabang Oh, ani. labi na sa inyo ha nga Mm. kuan kuan mo sa Ginoo nga mo'y nakakita sa among balay. Mm. Salamat pud kaayo sa inyo ha. Mm. O hinaot unta nga Mm. ang inyong mulakaw pero minti mo gaubanan sa Ginoo. Oo, ante, salamat. Oo, nagpasalamat si ante sa Ginoo ug sa nagtabang niini. Ug labi na sa nagatan-aw sa video. Dagang salamat sa inyong pagtabang ug ginaot daw nga tagaan tatanan sa Ginoo ug maayong panglawas. And God bless. Salamat. Salamat ante. Salamat kaayo.